Nasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang kinagagalak ang isang ito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Ngayon din naman, hindi kalooban ng iyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Mga kapatid, di ko po alam kung napansin nyo ito. Kapag may kulang, wala tayong gana, hindi tayo masaya, hindi tayo payapa. Amen? Nung pong nag-pilgrimage kami, last November lang po, alam nyo yan, kahit na napakaganda po ng aming mga pinupuntahan, mga simbahan, mga tourist spots, pero pagdating na po sa kainan, hindi na po masaya yung aking mga kasama. Bakit? Paano ba naman po, puro sandwich at spaghetti lang, pasta, ang pinapakain sa amin? Tayong mga Pilipino, di po ba? Merienda lang ang pasta at sandwich. Kaya gutom na gutom ang mga Pilipino dahil ano po ang hinahanap? Kanin. Amen? Hindi kompletong ating kainan kapag walang kanin. Mawala na ang lahat, wag lang kanin. Because rice is life. Amen? Tanong ko po ito sa inyo. Kayo pong mga magulang, makakatulog ba kayo na mahimbing kapag kulang pa yung mga anak nyo sa bahay? Di ba hindi? Hanggat hindi kompleto yung mga anak mo, hanggat hindi sila nakakauwi sa inyong tahanan, hindi hihinto sa kaba ang puso mo. Amen? Ganyan din po, hindi kompletong araw natin hanggat hindi tayo nakapag-cellphone. Kapag hindi mo dala ang iyong cellphone, hindi ka palagay. Malungkot na kwento yan. Buti pa ang cellphone, palagi nating hinahanap. Pero ang salita ng Diyos, ang Biblia, hinahanap ba natin? Bakit pagdating sa cellphone, kapag hindi mo ito hawak, hindi tayo komportable, malungkot tayo. Pero pagdating sa salita ng Diyos, kapag wala ito sa iyong puso, parang wala man sa iyo. Kahit na isang bagay lang ang nawawala sa iyo. Pero di ba, kung talagang mahalaga ito sa iyo, titigil mo ang iyong buhay para hanapin lang ito. Amen? Ganyan din po pagdating sa Diyos. Paulit-ulit tayong nawawala dahil sa kasalanan. Pero mabuting balita, hindi napapagod ang Diyos sa paghahanap sa atin. Amen? Yan po ang nilalarawan ng ating nabasang mabuting balita ngayon. Ang Diyos, si Jesus, ang mabuting pastor. At tayo, yung nawawalang tupa. Kayang iwanan daw ng pastor yung 99 para hanapin lang yung nag-iisa na naligaw. Oo, isa lang yung nawala. Pero yung isang yun ay mahalaga pa rin. Isa lang yung nawala. Pero yung nawala ay mahal pa rin. Isa yung naligaw. Pero kinukumpleto nung nawala yung tuwa ng pastol kapag ito ay natagpuan. The good news is, though God is complete, we still complete the joy of God. Isipin niyo po yun. Meron ba tayong maidaragdag sa Diyos? Diyos siya, kompleto na siya, nasa Kanya na ang lahat. Pero hinahanap pa rin niya tayo dahil diyan nagiging ganap, napupuno ang Kanyang tuwa. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Think about that. You are precious in the eyes of God. Kaya ang tanong, nakikita ba natin ang Diyos naman bilang pangumpleto ng ating buhay? Buti pa ang Diyos, hinahanap tayo. Tayong pagkumpleto ng Kanyang tuwa. Tayo, nararamdaman ba natin? Pinupuno ba tayo ng tuwa ng Diyos? Ang malungkot na kwento, hinahabol natin minsan yung mga hindi naman para sa atin. Marami sa atin ang pagod
Kasi hinahanap palagi yung approval ng ibang tao. Gusto natin walang magalit sa atin. Gusto natin walang kumontra sa atin. Gusto natin walang manira sa atin. Tayo'y pasalamatan. Pero kahit na anong gawin mo, kapatid, hindi mo makukuha ang puso ng lahat ng tao. Amen? Kaya pagod ka. Nagpapa-impress ka. Kaya pagod ka kasi hinahabol mo yung pinaka-napaka-imposible. Ano yon? Yung mahalin ka ng lahat ng tao. Hindi pwede yun. Because you cannot please everybody. Not all people will love you. Amen? Ang masakit pa minsan, habang hinahabol natin yung likes ng mga tao, hindi mo hinahabol yung yes ng Diyos. Mga kapatid, hindi mahalaga na mahalin ka ng iba. Ang mas mahalaga, mahal ka ng Diyos. Hindi mahalaga kung kailangan ka ng iba. Ang mahalaga, malaman mo, kahit na hindi ka kailangan ng Diyos, hinahanap ka niya. Pero pangalawa, nakakalungkot din na meron tayong mga inaasam na bagay na hindi naman nagpupuno sa atin. Nangangarap tayo ng malaking bahay, magarang sasakyan, bakasyon sa ibang bansa, maraming pera, na inaakala natin, diyan manggagaling ang ating kapayapaan. We forget, more money, more problems. Amen? Pero kahit na paano mo dagdagan ang labas ng buhay mo, kung kulang ka sa loob, mahina ang buhay mo. Masisira ka, maliligaw at maliligaw ka. Napapagod ka talaga kasi inaasam mo yung mga bagay na hindi naman talaga mag-aalis ng lungkot ng buhay mo. Kahit na gaano karaming alak ang itungga mo, kahit na gaano karaming magagandang damit ang isuot mo, kahit na ilang mga magagandang lugar ang iyong puntahan, hindi yan ang magbibigay sa'yo na nagtatagal na tuwa at galak. Pera man, kayamanan, kapangyarihan, panandalian lang. Si Mike Tyson lang nga po, napanood ko. Yung interview niya, pinakita niya yung mga belt niya nung nanalo siya. Tanong sabi niya sa nag-i-interview, basurang mga yan. Maaaring nung ako'y nanalo, tuwang-tuwa ako, pero ngayon, wala na silang kahulugan sa akin. World champion na yan. Pero lumilipas ang tuwa at saya. Amen? Masakit tanggapin. Minsan, yung gusto nating comfort, nangunguna pa kesa sa ating conversion. Gusto mo magtagal ang tuwa sa iyong buhay? Magbalik loob ka sa Diyos. Amen? At pangatlo, kahuli-hulihan, kaya tayo'y malungkot kasi hinahanap natin yung mga hindi naman dapat hanapin. Kapag broken-hearted ka o nasaktan ka ng ibang tao, naghahanap ka ng closure. Naghahanap tayo ng mga sagot, ng mga sariling paliwanag. Kahit na alam natin hindi natin makukuha ito. Hinahanap natin ang sagot, bakit ako kaya sinaktan? Wala naman akong ginagawa sa kanila. Bakit nila ako pinahihirapan? Hinahanap mo ang sagot sa tanong, paano kaya ako babangon? Paano kaya ako makakabawi? Paano kaya ako makakabayad sa mga utang? Hinahanap din natin yung mga taong matagal nang bumitaw. Hindi natin matanggap ang katotohanan na kung ayaw ka, ayaw ka. Di po ba? Kaya nasasaktan ka eh. Dahil pinipilit mo ang iyong sarili dun sa taong ayaw ka. Amen? Bakit hindi ka pumunta doon sa taong gusto ka? Sinong may gusto sa atin? Di lang tayo gusto. Mahal na mahal tayo. Walang iba kung hindi ang Diyos. Pabalik-balik tayo sa mga taong sinasaktan tayo. Pero nakakalimutan natin ang Diyos na hindi nang iiwan sa atin na nandyan, hindi siya umaalis. Kapatid, hindi man tayo kailangan lumayo. Nasa tabi natin ang inaasam ng ating mga puso. Tanging Diyos lang ang magpupuno sa iyo. Tanging Diyos lang ang magbibigay sa iyo ng tuwa at kapayapaan. Amen? Kaya sa banal na misang ito, pasalamat po tayo sa mabuting pastor na walang sawang naghahanap sa atin
kahit na napakatigas ng ulo nating nawawala sa kasalanan. Pagdasal natin, Hari nawa, magsawa na tayo sa pagkaligaw sa ating mga kasalanan at tuluyan ng magpahanap sa ating butihing Diyos, ang ating mabuting pastol, dahil siya ang ating buhay, liwanag at ligaya, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo.